Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon at mag-aaral na naman tayo ng banal na salita. At binabati ko po ang aking mga kapatiran kay Pastora Christy at kay Ma'am Che ng Door of Faith Parian. Mga kapatid, samahan niyo po ko tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoong Yesus, Banal na Espiritu, maraming salamat po sa tagpong ito. Narito po kami, pinupuri po namin kahit pinapasalamatan sa mga dakilang bagay na ginagawa niyo sa aming buhay. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan. Lihim man, hayag, sinadya, hindi ang aming mga pagkakasala. Patawarin niyo po kami. Kung kami man po ay nakasakit ng aming kapwa, nasaktan man namin ang inyong kalooban, nag-isip kami laban sa inyong kalooban sa aming kapwa. Narito po kami nagpapakumbaba, humihingi ng tawad. Panginoon, dinadalangin ko po sa oras na ito, tulungan niyo po ako, sumahan niyo po ako, Panginoon, sa paghahayag ko ng iyong mga banal na salita. Wala po akong magagawa, wala po akong kakayahan, Banal na Espiritu. Ngunit kapag ako ay sinamahan mo, naniniwala ako at nananampalataya na magkakaroon ng katagumpayan ang gagawin namin ito. Sa aking mga kapatiran, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa na tumimo sa puso ng bawat isang makikinig ang mga salitang lalabas sa aking bibig na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Nawa, Lord, ito ay may isa pamuhay namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Naniniwala ako at nananampalataya na ito ay may isa sa pamuhay namin, Panginoon. Ngayon pa lamang, Panginoon, inaangkin na namin ang katagumpayan sa gawain ito. Ito po ang aking samot dalangin na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa palaging pagsama ng Banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. At mga kapatid, samahan niyo po ako. Tayo po'y mag-aaral na ng banal na salita ng ating Panginoon. Magsipagbukas po kayo sa akin sa Genesis 30:25 hanggang 43 po. Amen. Hallelujah. Ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Nang maipanganak si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, pahintulutan na po na makauwi. Isasama ko na po ang aking mga asawa at mga anak. Marahil po na may sapat na ang aking pinaglingkod sa inyo dahil sa kanila. Sinabi ni Laban, kung mamarapatin mo'y ito ang sasabihin ko, batay sa karanasan ko sa panghuhula, tunay na pinagpala ako ni Yahweh dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo at babayaran kita. Sumagot si Jacob, alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Ang kaunti ninyong kabuhayan bago ako dumating ay maunlad na ngayon, sapagkat pinagpala kayo ni Yahweh dahil sa akin. Amen. Kaya dapat namang iukol ko na ngayon ang aking panahon sa aking sambahayan. Ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Tanong ni Laban. Sumagot si Jacob, hindi ko po kailangan ako'y bayaran pa ninyo. Patuloy kong aalagaan ng inyong kawan kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon. Pupunta ako sa inyong kawan ngayon din at ibubukod ko ang mga tupang itim ngayon. Ngayon din ang mga tupang itim. Hallelujah. Gayon din ang mga batang kambing na may tagping puti. Yun na po ang para sa akin. Sa darating na panahon, madali ninyong malalaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi tuwing titingnan ninyo ang mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin. At mayroon kayong makikitang hindi itim na tupa o kaya'y kambing na walang tagpi. Masasabi ninyong ninakaw ko iyon sa inyo. Mabuti iyan. Yan ang ating gagawin, tugon ni Laban. Ngunit, nang araw ring iyon, ibinukod ni Laban ang lahat ng kambing na may tagpi, maging barako o inahin, gayon din ang mga tupang itim, at ito'y ipinaalagaan niya sa kanyang mga anak na lalaki. Iniwan niya kay Jacob ang natira sa kawan at
silang mag-aamay lumayo ng may 3 araw na paglalakbay, dala ang alaga nilang kawan. Pumutol naman si Jacob ng mga sariwang sanga ng alamo, almendra at platano. At binalatan niya ang mga ibang parte upang magmukhang may mga batik. Inilagay niya ito sa painuman upang makita ng mga hayop tuwing iinom. Sa ganoong pagkakataon, nag-aasawahan ang mga hayop. Praise the Lord. Napagliha ang mga batik-batik na sanga, kaya naging batik-batik ang kanilang bisiro. Ibinukod niya ang mga hayop na tagpian at itim sa kawan ni Laban upang ang mga ito ang laging natatanaw ng mga tupang puti. Sa gayon, parami ng parami ang sarili niyang kawan at ito'y hindi niya hinihalo sa kawan ni Laban. Ang mga batik-batik na sanga ng kahoy ay inilalagay lamang ni Jacob sa painuman kung malulusog na hayop ang nag-aasawahan. Ngunit hindi niya ito ginagawa kung ang mga hayop na nag-aasawahan ay hindi malulusog, kaya't malulusog ang kanyang mga hayop. Samantalang ang kay Laban ay hindi, kaya't lalong yumaman si Jacob. Lumaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alipin at mga kamelyo at asno. Amen. Amen. Hallelujah. Tunay na napakabuti natin, Panginoon. Nakakatuwa po ang pag-aaralan natin ngayon dito po sa Genesis 30:25 hanggang 43 po. Dito po sa tagpong ito na si Jacob po ay nagpapaalam na kay Laban at gusto na po niyang gusto na po niya magsarili ng pamumuhay na wala sa kapangyarihan ni Laban, na hindi na siya alipin ni Laban dahil nakapaglingkod na nga po siya. At ang sabi pa nga po dito na nung nagpapaalam si Jacob kay Laban, at ang una pong itinanong ni Laban sa kanya ay kung magkano ang ibabayad niya kay Jacob. At ang sagot ni Jacob po ay napakababa lamang. Ang sabi nga po niya ay maraming taon na po siyang naglingkod sa kanya at hindi na po daw dapat bayaran pa siya. Amen. Ngunit may kasunduan silang ginawa. Kaya po mga kapatid, tinanong ni Laban kay Jacob kung magkano ang ibabayad niya kay Jacob dahil sa napakaganda nga po ng ginawa ni Jacob sa kayamanan ni Laban. Nung wala pa po si Jacob ay kakaunti pa lamang, o nung dumating si Jacob sa pamumuno ni Laban, sa kapangyarihan ni Laban, siya nga po yung naging amo niya ay napalago po ni Jacob ang mga kayamanan, ang mga hayop, ang mga lupain ay naging maayos po ang pamamalaka dahil sa ginawa ni Jacob. Sabi nga po dito mga kapatid sa verse 20, sumagot si Jacob, alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Ang kaunti ninyong kabuhayan bago ako dumating ay maunlad na ngayon. Yun po, napaunlad nga po ni Jacob ang kabuhayan ni Laban. Ito po yung magandang sinabi ni Jacob, sapagkat pinagpala kayo ni Yahweh dahil sa akin, kaya dapat namang iukol ko na ngayon ang aking panahon sa aking sambahayan. Nais na po ni Jacob na magsarili po talaga at sabi po niya, pinagpala kayo ni Yahweh dahil sa akin. Totoo naman po na kapag ang mga alagad ng Diyos ay nagpunta sa isang amo, sabihin na po natin, isang amo na paglilingkudan, at ito nga pong si Jacob ay tapat sa Diyos, so ibig sabihin yung blessing palagi ay bumubuhos. Kung nasan po kasi yung mga totoong Kristiyano, totoong naglilingkod sa iyo, sa Diyos, ibinubuhos ng Diyos ang pagpapala sa lugar na yan. Kaya mga kapatid, tayo po kapag papasok po tayo sa isang bahay, o kapag tayo po ay maghahanap buhay, maglilingkod sa ibang mga tao, palagi pong
manalangin muna tayo bago pumasok sa bahay na iyon o sa isang company upang maging yumaman pa at magkaroon ng magandang takbo ang isang kumpanya o ang isang magiging amo natin. Danas ko po 'yon dahil kapag ipinapanalangin ko po ang aking mga amo kapag po sila dumaranas ng mga pagsubok, one day na sinasabi nila sa akin na, Jay, nagiging maayos yung aming buhay, na nagiging maayos na. Minsan nga po nasasabihan din ako na kapag nakikita daw nila ako, kahit na Italian sila o tayo mga Pilipino, nagiging masaya yung isang lugar, nagiging pagpapala tayo, hindi tayo yung nagiging sakit ng ulo, because nagiging blessing ang dating natin sa kanila, dahil ang totoong Diyos nga po ang ating pinaglilingkudan. At yan po ang isang taglay ng totoong Kristiyano. Amen. Ang isang Kristiyano, kapag nakikita na mga unbeliever na parang nawawalan ng pag-asa sa buhay, pag tayo ay pumupunta sa kanila na nakakapag-share tayo ng Word of God, nagiging masaya, nagiging maayos po ang lahat ng sitwasyon. Iyan po ang isang katangian ng totoong Kristiyano. Ang dala po natin ay palaging pag-asang galing sa Diyos, ang mga salita ng Diyos. Amen. At ito ay nakita nga po natin sa buhay ni Abraham. Hanggang ngayon po, kung tayo po ay totoong Kristiyano, yan po ay magmamanifest sa atin. Amen. Na makikita po sa atin na tayo ay totoong Kristiyano. At ito nga po mga kapatid sa verse 31, ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo? Tanong ni Laban. Sumagot si Jacob, hindi na po kailangan ako'y bayaran pa ninyo. Patuloy kong aalagaan ang inyong kawan. Kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon, pupunta ako sa inyong kawan ngayon din at ibubukod ko ang mga tupang itim. Gayon din ang mga batang kambing na may tagping puti. Iyon na po ang paraan para madali nating malaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi tuwing titingnan ninyo ang mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin, at mayroon kayong Hallelujah, praise the Lord. Tuwing titingnan ninyo ang mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin, at mayroon kayong makitang hindi itim o natupa o kaya'y kambing na walang tagpi, sasabihin ninyong ninakaw ko iyon sa inyo. Iyon po ang napagkasunduan ni Laban at ni Jacob, na kapag mayroon pong mga tagping kambing o itim na kambing na napahalo sa mga kawan, o ang palatandaan po kasi ng kay Jacob, yung itim na kambing at yung may mga tagpi. Amen. Ang nakakatuwa po dito, itutuloy ko po yung sa verse 37. Pumutol naman si Jacob ng mga sariwang sanga ng alamo, alamendra at platano, at binalatan niya ang mga ito at binalatan nga po at yung ibang parte upang magmukhang may batik. Inilagay niya ito sa painuman upang makita ng mga hayop tuwing iinom. Sa ganoong pagkakataon, nag-aasawahan ang mga hayop, napaglihihan ang mga batik-batik na sanga, kaya naging batik-batik ang kanilang bisiro. Amen. Kahit nga po pala dun sa mga hayop ay meron din pong mga paglilihi na nangyayari. Totoo nga po pala ang paglilihi. Kahit nga po sa hayop, na ang ginawa po ni Jacob para mas dumami pa ang kanyang mga hayop. Kasi nga po ang palatandaan ng hayop ni Jacob ay yung mga may batik-batik at itim. Ang ginawa nga po ni Jacob ay kumuha siya ng mga sanga ng alamo, almendra at platano, at ito po ay binalatan niya na para po nga batik-batik. At kapag nga po nag-asawahan ang mga hayop na yung mga malulusog na hayop, na iba po talaga yung wisdom na galing sa Lord na binigay kay Jacob, na kapag nag-aasawahan yung mga hayop, saka po niya
inilalagay yung mga batik-batik at para nga po makuha niya o yung sinasabi na mapaglihihan. Amen. Nakasulat po dito na totoo nga po pala ang paglilihi. At sa ganung paraan, nung pag lumalabas nga po yung mga baby ng hayop, ay mga batikan at mga itim nga naman po ang nangyayari. Kaya nakakabless nga po, totoo nga po pala talaga ang paglilihi. At dun po sa verse 40, ibinukod niya ang mga hayop na tagpian at itim sa kawan ni Laban upang ang mga ito ang laging natatanaw ng mga tupang puti. Amen. Sa gayon, parami ng parami ang sarili niyang kawan at ito'y hindi niya hinahaluan sa kawan ni Laban. Ang batik-batik na sanga ng kahoy ay inilalagay lamang ni Jacob sa painuman kung malulusog ang hayop na nag-aasawahan. Ngunit hindi niya ito ginagawa kung ang mga hayop na nag-aasawahan ay hindi malulusog, kaya't malulusog ang kanyang mga hayop samantalang ang kay Laban ay hindi. Kaya lalong yumaman si Jacob, lumaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alipin at mga kamelyo at asno. Amen. Nakakabless po ang istoryang ito na yung wisdom na galing sa Lord na binigay kay Jacob at si Jacob ay naging tapat sa kanyang amo at nawa ito ay may isa pamuhay din natin na kapag may pinagkatiwala sa atin ng ating mga amo, gawin natin ang dapat na ayon sa kalooban ng Diyos at talaga namang pagpapalain ang lahat ng ating mga gagawin. Una sa lahat na kapag tayo maghahanap buhay, unahin palagi natin ang pagtawag sa Diyos, ang patnubay na galing sa Diyos at tayo ay tiyak na magtatagumpay at sa Diyos po ang papuri mga kapatid. Samahan niyo po ako, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos sa aming Ama, banal na Espiritu. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa tagpong ito sa ating mga napag-aralan. Nawa ito ay tumimo sa aming puso't isip, Panginoon, na nawa, Lord, na maging tapat kami sa aming mga amo kung ano man po ang ibinigay mo sa amin, Panginoon. Nawa, Lord, iyon ay mapagyaman namin kung ano man po ang mga pinagkatiwala sa amin ng aming mga amo, Panginoon. Ito, nawa, ay mapalago namin ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Tunay na wala nang hihigit pa sa kapangyarihan mo na idinadaloy mo sa amin, Panginoon. Ang kaalaman na galing sa iyo, Panginoon, ay wala nang masihigit pa at wala nang makapagpapabagsak sa kaalaman na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Kaya tinadalangin ko, Panginoon, ang bawat isa sa amin, sa pinakanamumuno sa Door of Faith, Panginoon, maging sa pinakabagong miyembro, sa lahat ng mga pastor, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang lahat ng mga miyembro, Panginoon, na tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Dinadalangin po namin, Lord, na sa pagdating mo ay mainit mo kaming madatna na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Muli dinadalangin ko po, Lord, ang aming pastora, Christy. Lord, bigyan niyo po siya ng lakas ng katawan, lakas ng spiritual, Panginoon. Maging sa iba pa nila mga pangailangan, naniniwala kami nananampalatayan, Panginoon, na ito ay yung tinugon na Marcos 11:24 na sabi mo, kapag kami mananalangin, maniwala kaming natanggap na namin iyon at iyon ay mangyayari nga. At sa mga lalabas pa sa aking labi na mga panalangin, ito ay mangyayari. Kami po ay nananampalataya maging sa kabiyak ng aming Pastora Christy, kay Pastor Alan, sa kanyang mga hamon sa buhay, Panginoon, bilang ama ng tahanan. Palakasin niyo po siya, Panginoon, bigyan ng wisdom, knowledge, and understanding na nanggagaling sa iyo, Panginoon, na kalooban mo palagi ang mangyari sa kanyang buhay. Ang lahat ng kanyang mga desisyon ay palaging isinasangguni sa iyo, Panginoon, maging sa kanyang buong pamilya, kinabibilangan, Panginoon, maging sa aming mga elder, sa lahat ng mga music ministry, Panginoon, sa lahat ng mga miyembro, sa lahat ng mga tapat na lingkod na gumagawa ng tungkulin para sa iyo sa Door of Faith Church La Mesa, Panginoon. Hindi ko man po maisa-isa ang mga pangalan nila, Panginoon. You are all-knowing God, Panginoon. Alam mo ang lahat, Panginoon. Kung sino kami, kung ano kami, anong mga pangailangan namin.
Kaya't sa iyo lamang po kami nagtitiwala, Panginoon, at sa mga senior citizen na may mga karamdaman at mga bata, mga kalalakihan, babae at lalaki, Panginoon, naniniwala kami pananampalataya na sila ay pinagaling mo na maging kami, Panginoon, sa darating ng aming anibersaryo. Naniniwala kami at nananampalataya na ikaw ang magpuprovide ng lahat ng aming mga pangangailangan para sa iyong bahay-sambahayan. Panginoon, dinadalangin po namin na lalo niyo pa po kaming pagpalain upang ito ay magamit namin sa iyong ubasan, Panginoon. Na ikaw palagi ang mataas sa aming buhay, Panginoon, na kung kami man po ay magkakamali, na andun ang mabilis na conviction na humingi agad kami ng tawad sa iyo, Panginoon, na lumuhod po agad kami upang kami ay iyong magabayan, Panginoon, na tunay na pag hindi po kami magpapakumbaba, hindi po makakakilos ang iyong kapangyarihan. Kaya dalangin po namin, Lord, na ang palaging aming puso ay naroon ang pagpapakumbaba, ang pagtuturo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng gantong espiritu ng kauhawan sa iyong mga salita. Muli, salamat po, Panginoon, at sa iyo lamang po namin ibinabalik ang papuri, parangal, pagsambat, pagdakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, sa palaging pagsama ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. God bless us all, mga kapatid. Hanggang sa susunod pong mga gawain para sa ating Panginoon, suportahan po natin ito.